pangatlong pagkakataon ay muli tayong binisita ng itinuturing na boses ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Kakampi at kaagapay natin sa patuloy na pagsusulong ng sektor ng agrikultura. Iyan ay walang iba kundi ang pinakamamahal nating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka, walang iba kundi si Secretary Proceso Rosie Alcala. Isang magandang buhay po sa inyong lahat mga ka-agri. Isang magandang buhay sa iyo, Marie. Tama po ang inyong narinig. Kasama po natin ngayong araw si Secretary Proceso Alcala. Isang magandang ani sa iyo, Christian, at sa mga tagapanood. Mga ka-agri, naririto po tayo ngayon sa Regional Government Center dito sa Barangay Carpenter Hill, Coronadal City upang isagawa ang mass distribution sa mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at marami pang iba. Bukod sa pamamahagi ng iba't ibang proyekto na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos, highlight rin ng ating aktibidad ngayong araw ay ang inauguration ng newly completed building ng DARFO 12 na makikita niyo po sa aming likuran. Ang saya-saya natin, Christian, dahil sa ilang dekadang paghihintay, finally, mayroon na tayo ipagmamalaking gusali at itatawag natin dito ay ang Agri-Pinoy Center. Dahil isa na naman itong special episode, makakasama po natin ang buong pwersa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section upang hihatid sa inyo ang mga kaganapan dito. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-agri? Narito po ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture sa pangunguna ni na Secretary Proceso Alcala at Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council 12. Kaya sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura kasama si Secretary Proceso Alcala dito sa Agri-Tayo Subsurgent. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-Tayo Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-Tayo Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo Subsurgent, Agri-Tayo Subsurgent, Agri-Tayo Subsurgent, Agri-Tayo Subsurgent. Mga ka-agri, kasalukuyan niyo pong nasasaksihan ng ating aktibidad dito sa bagong DARFO 12 building. At per rough estimates po, nasa 4,000 katao ang andirito sa Regional Government Center. Pero bago ang ating naging mass distribution, ay nagkaroon muna ng inaugural ceremonies nitong ating bagong building at sinimulan niya ng Thanksgiving Mass. Upang malaman ang buong detalye tungkol dyan, makiagri-balita kay Miss Nelly Escote Elanan. Kani-kanina lang ay pinasinayaan ang bagong building ng Department of Agriculture 12 dito sa Regional Center sa Coronadal City na tatawaging Agri-Pinoy Center. Ayon kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, ang building na ito ay magsisilbing venue upang ma-empower ang mga magsasaka at mga mangingisda, maging ang pribadong sektor bilang mga pangunahing producer ng malinis, abot-kaya at supisyenteng pagkain para sa bawat Pilipino. Abot sa 75 milyong piso ang halaga ng naturang gusali na mayroong 4 na palapag na siyang pinakamalaki sa mga regional government office na nakatayo sa regional center.
Pinangunahan ni na Agriculture Secretary Proceso Alcala at Director Datukan ang seremonya bago ang mass distribution ng higit sa 1.5 bilyong pisong halaga na mga proyektong pansakahan sa daan-daang farmer groups at LGUs. Bago ang pagpapasinaya ay nagkaroon muna ng isang misa na pinangasiwaan ni Father Joel Alidigay na dinaluhan din ng mga kawani ng DA12 at mga magsasaka. Sinundan ito ng cutting of the ribbon kasama ang mga division heads ng DARFU12 at pagkatapos nito ay ang unveiling of the marker. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng malaki at bagong opisina ang mga kawani ng Department of Agriculture Region 12. Ito ay pinasinayaan mismo ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Labis naman ang pagpapasalamat ni Director Datukan sa Coronadal City Government sa pag-donate ng 4,800 square meter na lote na pinagtayuan ng nasabing gusali maging kay Secretary Alcala sa pag-aproba nito. Dahil dito, isang sertipiko ang ibinigay ng DA kay Mayor Peter Miguel, simbolo ng pasasalamat ng DA12 family sa Coronadal City LGU. Matatandaang nagsimula ang konstruksyon ng building pagkaraan ng 10 taon nang mailipat ang opisina mula sa Cotabato City sa Coronadal City. Nag-umpisa ang konstruksyon noong August 2014. Everybody is tired but so happy, yes. Yes, for the first time in the history of Region 12, the long dream of having a building like this dedicated to the farmers. No, ngayon pa lang nangyari. Dahil nga meron tayong isang leader na talagang she did something great, no? For RFU 12 and the farmers of RFU 12, a 360 degrees turn around for the tuwid na daan na sinasabi natin. Wow! Happy tayong lahat. Mabuhay ang mga farmers. So yun po mga kaibigan ang naging tampok sa inauguration ceremony sa bagong building ng Department of Agriculture dito po sa Carpenter, Coronadal City. So ito po ang inyong lingkod, si Nelly Scotto Ilanan, nag-uulat. Maraming salamat, Miss Nelly. Ang ating aktibidad ngayong araw, Christian, ay pinangunahan ni na Secretary Proceso Alcala at Regional Executive Director Bing Datukan. At tulad nga ng sinabi mo, ay nakiisa ang 4,000 tao dito sa ating programa. At yan ay binubuo ng mga magsasaka, mangingisda at syempre naspatan din natin ng ilan sa ating mga local chief executives at ilan pang mga matataas na opisyales. Sino-sino pa kaya ang andirito ngayon sa ating aktibidad? Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Nagpakita ng kanilang buong suporta ang mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 12 sa pamamagitan ng pakikibahagi ng kanilang mga local chief executives at iba pang mga lokal na opisyal sa ginanap na grand distribution ng mahigit sa 1.5 bilyong pisong halaga ng mga proyektong pansakahan at pangisdaan dito sa Regional Center sa Coronadal City. Ito ay pinangungunahan ni na North Cotabato Governor Emilio Talinio Mendoza, South Cotabato Governor Daisy Abansi Fuentes, at Sarangani Governor Steve Chong Biansulon kasama ang ilan sa kanilang mga tauhan. Hindi rin nagpahuli si Cotabato 1st District Congressman Jesus Akdalan at 3rd District Congressman Jose Tijada habang ang ilang kongresista ay nagpadala naman ng kani-kanilang kinatawan. Naging bahagi rin ng aktibidad si Senator Cynthia Villar sa pamamagitan ni Mr. Art Go. Pumunta rin si Cotabato City Mayor Japal Gianni Jr., Hidapawan City Mayor Joseph Evangelista at present din si Host Mayor Peter Miguel. Maliban sa kanila, ilan pang municipal mayors mula sa 4 na lalawigan ang nakiisa sa aktibidad upang personal na tanggapin ang mga proyektong nakalaan para sa kanilang mga munisipyo. Maliban sa mga local official, nakibahagi rin ang mga regional director at ng iba't ibang government agencies, mga miyembro ng Regional Project Advisory Board o RPAB at Regional Management Committee o RMC. Present din ang buong DA12 family upang makisaya at mag-celebrate para sa kanilang newly completed building. Mga kaagri, abot sa 4,000 mga magsasaka at mangingisda ang naging saksi sa inaugurasyon ng bagong DARFO 12 building at distribusyon ng mga makinaryang pansakahan at mga proyektong pang-agrikultura dito po sa Regional Center sa Coronadal City.
Lubos naman ang pasasalamat ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datucan at ng DA dahil sa presensya ng mga LGU partners dahil ayon sa direktor, ito ay isang indikasyon na nanunumbalik na ang tiwala hindi lang ng mga magsasaka kundi pati na rin ng mga LGU counterparts sa kagawaran. Maraming salamat sa pagbalik o pagtaas sa antas ng profesionalismo at integridad ng kagawaran ng Department of Agriculture. Maraming salamat sa maraming pagbabagong naganap na hindi lamang ikinatuwa at ikinatataas ng noo ng mga empleyado ng Department of Agriculture, kundi ikinagaganda na rin ang buhay ng mga mangingisda at magsasaka. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Talaga namang star-studded ang ating activity ngayong araw dahil hindi basta-basta ang ating mga panauhin. Maraming salamat sa inyong report kasamang Carl. Kishan, hindi katakatakang dinumog ang ating activity ngayong araw dahil tumataginting na 1.4 billion pesos ang kabuuang pinamahagi ng DA12. At ilan nga sa mga ito ay mga makinaryang pansakahan. Ano-ano pa kaya ang mga natanggap ng ating mga magsasaka at LGUs? Tunghayan sa Agri-Balita ni Edgar Alan Pasaon. Mahigit sa 1.4 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang ipinagkaloob sa mga magsasaka, mangingisda at mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 12. Pinangunahan ni Secretary Proceso Alcala, Undersecretary for Operations Emerson Palad at Regional Executive Director Amalia Hayag Datucan, kasabay na rin ng inaugurasyon ng bagong building ng DA12. Kabilang sa mga na-turnover na mga proyekto ay ang mga nasa ilalim ng banner programs ng ahensya tulad ng Agri-Pinoy Rice Program, Corn Program, High Value Crops Development Program at Livestock Program. Kasama na rin dito ang mga special project na ipinatutupad din ng tanggapan tulad ng Philippine Rural Development Project, Organic Agriculture Program, Bottom-up Budgeting at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA. Mismong ang mga local chief executives naman ang tumanggap ng mga sertipiko ng turnover, commitment at availability of funds maging ng mga cheque. Para sa unang distrito ng North Cotabato, napagkalooban sila ng mga sumusunod na proyekto tulad ng 5 pamana at BUB infrastructure at livelihood projects, 2 small-scale irrigation projects, 8 floating tillers, 6 na hand tractor, 5 cassava granulators, 6 na mini corn mills, 582 bags ng organic fertilizer at marami pang iba na nagkakahalaga sa abot na 60 milyong piso. Ang ikalawang distrito naman ng North Cotabato ay tinanggap ang 5 SSIPs, 5 concreting of farm-to-market roads para sa libungan na galing sa PRDP, 4 pa na FMR projects na ipinatutupad naman sa ilalim ng regular na pondo, 2 BUB projects sa mga bayan ng Antipas at Arakan, kasama pa ang mga 5 hand tractor with implements, 5 88 to 95 horsepower na tractor, 12 modules ng kambing, baboy at manok at marami pang iba. Ang mga ito ay abot sa halos 110 milyong piso. Ang ikatlong distrito naman ng probinsya ng Cotabato ay nabiyayaan ng mga sumusunod na proyekto. 3 FMR projects na ipinatutupad ng Area Development Project Office sa Carmen, 2 PRDP FMR projects, 1 SSIP sa Matalam, 3 BUB projects, 5 hand tractors, 6 na transplanters, 5 88 to 95 HB tractors, 582 bags ng organic fertilizer at marami pang agri-inputs kung saan ang total amount nito ay nasa mahigit 160 milyong piso. Tinanggap naman ng unang distrito ng South Cotabato ang mga sumusunod na interbensyon: FMR project sa Pulumulok, concreting ng FMR sa Tupi at pagpapagawa ng diversion dam sa Tampakan. Kasama na rito ang 3 floating tillers, 4 na mini corn mills, 582 bags ng organic fertilizer, 7 modules ng baboy at kambing, at marami pang iba. Ito ay abot sa mahigit 80 milyong piso. Nasa 105 milyong pisong halaga naman ng mga proyekto ang naibahagi sa ikalawang distrito ng South Cotabato. Ito ay kinabibilangan ng 8 BUB at Pamana Infra at Livelihood Projects, 2 FMR projects sa Coronadal City, 1 SSIP sa Banga, rehabilitation ng FMR project sa Norala, 11 hand tractor with implements, 8 threshers, 7 transplanters, 5 cassava vacuum pack sealers, 5 mini corn mill, 2 multi-commodity solar dryer,
1,552 bags ng organic fertilizer at marami pang iba. Napaglaanan naman ng 70 milyong piso ang First District ng Sultan Kudarat kasama sa natanggap ng mga magsasaka ng mga bayan sa naturang distrito ay 4 na PRDP FMR projects sa Lambayong, 2 pamana livelihood projects sa Lutayan, concreting ng isang main canal, 9 na hand tractor with implements, 8 floating tillers, 7 transplanters at 6 na threshers kasama pa ang marami pang proyekto. Habang ang Second District naman ng Sultan Kudarat ay tumanggap ng mga sumusunod na proyekto. Konstruksyon ng portable water system sa Esperanza, 5 hand tractor with implements, 8 floating tillers, 6 na mini corn mills, 4 na cassava granulators, 776 bags ng inorganic fertilizer, at marami pang iba na nagkakahalaga ng abot sa 20 milyong piso. Ang Lone District naman ng Sarangani ay nabigyan ng mga sumusunod na proyekto na nagkakahalaga sa mahigit na 190 milyong piso, 4 na rehabilitation at improvement ng FMR projects galing PRDP, 4 na hand tractor, 10 floating tillers, 3 cassava granulators, 2 unit ng multi-commodity solar dryer at marami pang iba. Na-turnover naman sa lungsod ng Cotabato ang mga sumusunod na proyekto. Isang infra project sa ilalim ng BUB, isang FMR project galing sa regular fund, 2 units ng floating tillers at 2 units ng threshers. Kasama rin sa mga ipinamahagi ang mga proyekto para sa mga mangingisda galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office 12 sa pangunguna ni Director Sammy Malvas. Ang mga proyektong galing sa ahensya ay nagkakahalaga sa mahigit 152 milyong piso. Bukod dito, abot naman sa 750,000 pesos na halaga ng mga tseke ang ipinagkaloob sa mga recipients ng Philippine Crop Insurance Corporation sa pangunguna ni Regional Manager Elias Katulong para sa sikat saka at weather adverse rice areas o WARA. Sa kabuuan, nasa 1.52 bilyong piso ang halaga ng mga makinaryang pansakahan at iba pang proyekto ang naipamahagi ng DA sa daan-daang farmer groups at local government units. Para sa Agri Tayo Sock Sergeant, ako si Edgar Alan Pasaol. Ayan mga ka-agri, natunghayan nyo ang unang kaganapan mula rito. Sa aming pagbabalik, ang mensahe ng ating kalihim na talaga namang mabibigay sa inyo ng inspirasyon. Kaya dyan lamang kayo mga ka-agri, patuloy lamang po sa pagtutok sa ikatlong pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Region 12. Dito sa Agri Tayo Sock Sergeant. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate, but the number of plates is growing and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change
because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Muli po tayo nagbabalik mga ka-agri at kasalukuyan pa rin ninyong napapanood ang ating special coverage sa pagbisita ni Secretary Proceso Alcala. At kanina lang Marie ay nagbigay na sa Secretary Prosi ng kanyang mensahe at nagpasalamat siya sa lahat ng bumubuo ng agri-fishery sector, lalong-lalo na sa ating mga magigiting na mga magsasaka at mangingisda. Ang kanyang buong mensahe ay tinutukan ni Ibrahim Baundi. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na kahit halos isang taon na lang ang natitira sa Administrasyong Aquino ay puspusan pa rin ang pagbibigay serbisyo ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ito ang naging pambungad na pananalita ng kalihim sa isinagawang pag-turnover ng higit sa 1.5 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa mga grupo ng mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan. Ayon sa kalihim, nagpapatuloy ang kampanya ng DA upang matabo ang pambansang kasapatan sa lahat ng uri ng pagkain, partikular na sa bigas na nakapaloob sa Food Staples Sufficiency Program o FSSP ng pamahalaan. Kaya dito po sa regional na 128% ang rice sufficiency ay iyan po ay batay sa datos po ng BAS. Palapakan po natin regional. Umabot po sa 1.364 million metric tons ang kabuang produksyon ng palay sa Region 12 noong 2014. Katumbas po ito ng 31.68% ng kabuang produksyon sa buong Mindanao at 7.1% po sa buong Pilipinas. Sinabi ng kalihim na ang pagtaas ng produksyon ng palay sa rehiyon ay isa lamang sa magagandang resultang bunga ng mas pinaigting na mekanisasyon ng mga operasyong pambukid sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga makinaryang pansakahan at post-harvest facilities. Sa pinaigting na Farm Mechanization Program ayon sa kanya,
mas maraming magsasaka na ngayon ang nakakapagtamasa ng mas malaking produksyon ng palay dahil sa kanilang mga nakuhang power tiller, rice tracer, rice combine harvester, rice processing centers at marami pang iba. Bukod dyan, binigyang pansin din ng kalihim na nagbubunga na rin ng maganda ang mga interbensyong small-scale irrigation project ng DA. Halimbawa narito ang isang farm group sa Tantangan South Cotabato na tumaas ang produksyon dahil sa nabanggit na proyektong patubig. Sa katunayan, ayon sa Libas Farmers Service Cooperative, isang grupo ng mga magsasaka sa Tantangan South Cotabato na tumaas ang kanilang ani mula 50 to 60 sakong kada hektarya hanggang 100 at 110 sako kada hektarya. Dahil sa tulong ng 6 na milyong irrigation project nating pinagawa sa Barangay Libas. Ibinida rin ng kalihim ang mga farm-to-market roads na ipinagawa ng DA sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project o PRDP na naging daan upang mabawasan ang transportation cost ng mga magsasaka. Dagdag pa rito na maliban sa mga konkretong daanan, malalaking livelihood project din ang patuloy na ibinibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng PRDP tulad na lamang ng 39 milyong pisong halaga ng Kasaba Enterprise na ipinapatupad sa dito sa South Cotabato. Sa ngayon, ayon kay Secretary Alcala, pinagtutuunan din ng pansin ng ahensya ang pagpapaigting sa pag-angkat ng mga export champion commodities kagaya na lamang ng mga non-traditional export commodities tulad ng aswete, pork in a box, manok, fancy rice, kape, kakao kasama na ang asukal, seaweeds, tuna at cocoa water. Siniguro nito na lahat ng sangay sa DA ay nagkakaisa upang matamo hindi lamang ang kasapatan sa pagkain para sa mamamayan kundi pagkakaroon ng bahagi sa world market. Lahat ng pwedeng gawin ay pinagsusumikapan natin ng ating administrasyon. Nitang 6 na taon po ay lubhang di sapat sa pagsasaayos ng ating mga adunahing pangarap. Dahil pa man, umaasa tayo na ang bawat isa ay bulat at gising at alam ang tamang daan at ang narapat gawin para sa tuloy-tuloy na pagbabago tuloy sa kaunlaran. Tama po ba? Tama po ba? Patuloy na inaanyayahan ng kalihim ang publiko na maging aktibo at magtiwala sa mga mithiin at marangal na sinimulan ng kagawaran lalong-lalo na sa pagpapataas ng kita ng mga malilit na magsasaka at mangingisda. Katulad nga po ng sinabi ng Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang SONA, magpapatuloy ang reforma ang ating sinimulan sa hanay ng agrikultura at umasa kayo sa ating walang humpay na paglilingkod sa inyo ay maaabot po natin ang masaganang bukas para sa bawat magsasakang pamilyang Pilipino. Yes mga kaibigan, kasalukuyan nandirito pa rin tayo sa lugar kung saan ginanap ang pagbisita ni Secretary Proceso Alcala na kanyang positibong tinugon ang mga iba't ibang mga kahilingan ng mga magsasaka sa buong Soc-Sargen Region. Mula dito sa bagong opisina po ng Department of Agriculture, ito po si Abe Subaon din nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen. Nakaka-inspire naman talaga ang ibinigay na mensahe ng ating kalihim. Napansin ko nga na talagang matamang nakinig ang bawat isa. Ikaw ba, Marie, alin sa mensahe ni Secretary Proceso Alcala ang tumatak sa isip mo? Ito yung lahat ng reformang natatamasa ngayon ay bunga lamang ng pagtutulungan ng bawat isa. Yun, Christian eh. At sigurado akong ramdam din ng ating mga magsasaka ang mensaheng ipinaabot ng ating kalihim. Alamin natin ang kanilang reaksyon, pati na rin ang kanilang pasasalamat sa mga proyektong kanilang natanggap sa Agri-Balita ni Chat Nunez. Masasayang mukha ng mga magsasaka at mangingisda ng Soc-Sargen Region ang sumalubong kay Agriculture Secretary Proceso Alcala sa kanyang ikatlong pagbisita sa Rehiyon 12. Ang kanyang ikatlong pagbisita ay para pangunahan ang inauguration at blessing ng newly completed building ng DARFU 12 sa Regional Government Center sa Carpenter Hill, Coronadal City, maging ang pag-turnover sa higit sa 1.5 bilyong pisong halaga ng DA projects. Naging saksi sa aktibidad ang lampas sa 4,000 katao na kung saan karamihan sa kanila ay nakatanggap ng mga proyekto at iba pang mga biyaya mula sa DA. Ang ilan sa kanila, masaya na dahil nasilayan nila si Secretary Alcala. Dahil sa kanilang mga nakuhang proyekto, labis-labis ang pagpapasalamat ang kanilang pinarating sa pamunuan ng DA gaya ng South Cotabato Federation of Irrigators Association at Cotabato Agri-Farmers Association. Ginapasalamatan din namin kay Secretary Alcala. No? Dahil sa iyo, Secretary,
gumanda na po ang buhay ng mga irrigators dito sa South Cotabato. And of course, kay Ma'am Datukan. So, lalo pa siguro maganda ang buhay kapag sasaka dito sa South Cotabato kung madagdagan pa ang ayuda. No? So, sa ating kasamahan dito sa South Cotabato, particular na yung ating taga-CIS, Communal Irrigation System, under the strong leadership of Dodoy Padrigo, no? Aranes Dodoy. And likewise, sa atong grupo sa Damuan Damto, under Vicky and Alambay, di Mabaris, under sa ating mga kasamahan, kay Marlon Marcira o Marbil 2, Marbil 1, under kay Judy Laranyo, and of course, mga under yours truly. So, pasalamat, kag madamo kay kasalamat. Magalang-galang na Secretary, Director, Assistant Secretary, mga Mayors, Governors, nais po naming ipahiwatig sa inyo ang isang napakalaking pagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay ninyo sa mga magsasaka. Ito po ang aming masasabi na kami po ay handang tumulong at magiging katuwang ninyo sa lahat ng programa ng agrikultura. Maraming salamat po at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Umaasa ang bawat magsasaka at mangingisda maging ang mga ordinaryong mamamayan na ipagpatuloy ng DA ang ganitong klase ng aktibidad upang mas marami pang katulad nila ang matutulungan ng pamahalaan. Dahil sa kanilang positibong tugon sa mga ibinigay ng DA, pinahayag ni Director Bing Datukan na walang patid ang paglilingkod ng tanggapan upang lahat ng mga tumataguyod sa sektor ng agrikultura ay mahahandugan ng nararapat na ayuda. Ito ayon kay Director Datukan ay isang paraan upang mas mapagtibay pa ang ugnayan ng DA at ng mga magsasaka tungo sa tuloy-tuloy na progresong nararamdaman ng mga karamihan. Nag-uulat para sa AgriTayo Oxygen, ako po si Chat Nunez. Alam mo ba, Marina, nakakawala ng pagod na makarinig tayo ng mga pasasalamat at nakikita natin yung mga saya sa mukha ng ating mga magsasaka. Yes, Christian, dahil sila naman talaga ang rason natin bakit doble kayod tayo dito sa DA upang mabigyan sila ng interbisyon at serbisyong lubos nilang kailangan. Maliban sa mga farmers, bentang-benta rin si Secretary Proceso Alcala sa ating mga kaibigan sa media. Dumating ang higit sa 70 media mula sa iba't ibang print at broadcast outlets dito sa Region 12 Center para sa isang press conference kasama sina Secretary Proceso Alcala, Undersecretary Emerson Palad at Director Bing Datukan. Isinagawa ang presscon kanina sa BFAR 12 Regional Office na kung saan andoon din sina Regional Director Sammy Malvas at Coronadal City Mayor Peter Miguel. When we started in 2010, 81% na ang sufficiency level ng Pilipinas. And that's the reason why we used to be the world's #1 importer of rice, 2.4 million metric tons of rice. Sa kasalukuyan po, nasa 96 to 97% na po ang sufficiency level natin. Sa 96 to 97% sufficiency level po, hindi pa natin naabot yung 100%. So we really need to import. Yung lang pong volume of the rice that we will be importing ay depende po sa pag-uutos ng NFA. Sa katunayan po, yung pong in-import natin for the past 4 years, 2011, 12, 13, and 14, is just equivalent sa 1-year importation ng panahon po ni GMA. Yung sa 4 na taon pong importation natin under the Pinoy administration, ay katumbas lang po ng isang taong importasyon noong 2010. Kaya sana po makita niyo. At hindi po DA lang ang nagsasabi nito. For the last 3 months ago po, I think 3 or 4 months ago, ang USDA ay nagpalabas po ng isang kalatas na nagsasabi po, sinasite po nila ang Pilipinas bilang siya yung po mayroon, for the past 5 years, tayo po ang may pinakamataas na increment ng palay production sa buong mundo. Sa buong mundo po yun. US Department of Agriculture po nagsasabi, hindi po ako. So, that's it po. Kaya lang po ako yung nahingin po ako sa inyo, sir, na hindi ko po naabot yung 100% sufficiency. Sana po unawain niyo lang ako. Kaya po sasabihin mo sa
Eh bakit secretary nagmamalaki ka pa? 96 to 97 lang pala yung nakuha natin. Ay nung po ako high school, lagi ko ako 75 eh. Kaya yun. Bukod dyan, narito pa ang ilan sa naging highlights sa nangyaring press conference. Tanong ko po, kasi nagbibigay tayo ng mga farm machineries and then 2016 matapos na yung term ni Pinoy. Ano pong assurance po na yung mga farm machineries po is magamit po ng mga farmers kahit wala na po tayo sa posisyon, wala na po tayo sa gobyerno. Paano po natin mapanatagaan at mapatuloy po itong programa ng gobyerno? Paano natin makasiguro? Okay, sir, ito po kasing makinang ito, hindi naman ito parang pikit bulag na ikaw. Ito po, binalidate po ito sa buta. Right now, what we are doing is we are identifying yung group of farmers. Especially kung mayroon po kayong, ang mas hinihingi ko nga po ng additional fund is dagdagan na natin at mukha nagiging successful talaga yung professional farmers, yung pong service providers, na kung saan hindi po isa-isang makina, talagang kompletong set ng makina ibibigay natin sa samahan ng magsasaka. Paano tayo ngayon makakasiguro na ito gagamitin? Sir, we have established a good foundation. We have shown them how to use this program. Eh, ang itanong po natin, paano nila susuklian ang sarili nila? Ipanglalaman ba nila? O pababayaan ba nila na bumalik tayo dun sa dating panahon na bahala na kung magkaroon ka ng makina o hindi. O kung sino lang ang paborito na isang kilalang politiko, doon lang ang nakikinabang. This time, makikita po natin, mag-interview po kayo. Ordinaryong magsasaka, ordinaryong samahan, sila ang nakikinabang. Dahil sila ang totoong dapat makinabang. Ano ang magiging legacy niyo as Secretary of Department of Agriculture under the Pinoy administration? What will be your legacy? Madali lang po. Ang pinaka-legacy po I think namin dalawa ni Pangulo is na ibalik po namin ang tiwala ng magsasaka sa pamahalaan. Nang matanong tungkol sa mga grupo na hindi naniniwala at kumukwestiyon sa mga reformang natatamasa ng karamihan, ito ang naging sagot ng kalihim. Ang tanong po natin sa kanila, lahat ay nakapanira na sila. May nagawa naman pa sila. Meron ba silang nakalapit na 3 pamilya magsasakang Pilipino na binigyan nila ng direksyong pagtulong? Eh, kami po, tumadating po kami dito, hindi po isang truck. Hindi po 2 truck. Truck po ang aming dalang tulong sa ating mga kababayan, lalo na po sa Mindanao. Even po sa mga lugar na magugulo. Dahil akong pambala sa kanya sa gabinete, ako pa yung nauuna doon. Even sa mga sapano. Anong nangyari sa mga sapano? Yung sa lugar na may inkwento mismo, nakita po natin ang mais. Nakatayo. Bakit? Dahil tulong ng Department of Agriculture. Hindi rin pinalampas ng media na tanungin ang kalihim tungkol sa plano nito sa election 2016, pero mariin pa rin sinabi ni Secretary Alcala na pagkatapos ng kanyang buhay bilang public servant, ay patuloy pa rin itong maglilingkod sa mga magsasaka at mangingisda. Ay po ako nasa private sector na. Masaya po ako noon dahil tapos na naman ako mag-anak buhay. Pinag-anak buhay na po ako ng misis ko. Kaya sila na po. Ako po, sabi ko, pag-tira niya ako pag-aeroplano, pag pinatawag ako sa Mindanao, 100% mahal ako ng taga-Mindanao. Pag pumunta ako daw, pagkakapahin ako. Talagang ano po, ako po'y apostolic po after 2016. Mari talagang napakaswerte ng ating mga magsasaka dahil iba't ibang biyaya ang bumuo sa kanila mula sa DA. Ano-ano pa kaya ang mga insentibong kanilang maswerteng na panalunan? Ating alamin sa Agri-Balita ni Lito Mariano Salvo. Muli na namang namayani ang kasiyahan at excitement sa Region 12 Center dahil sa maraming agricultural items at projects ang ipinamahagi ng DA12 sa pamamagitan ng isang palabunutan. Maliban pa sa 1.5 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na nauna nang na-turnover ni Secretary Alcala at Director Bing Datucan. Dahil sa natuwa at naging masaya si Secretary Alcala sa nag-uumapaw na suporta at siglang ipinakita ng ating mga magsasaka at mangingisda sa ating aktibidad kanina, ay dinagdagan niya po ang mga interbensyong ating ipinamahagi. Ito ay bahagi pa rin ng pagbibigay natin ng insentibo para sa patuloy na pakikiisa at pagsusumikap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda upang mas maiangat pa ang sektor ng agrikultura hindi lamang ng Region 12 kundi ng buong Pilipinas.
Ang mga mapapalad na mga magsasaka at mangingisda na nanalo ay umuwi na may daladalang iba't ibang papremyo tulad ng kalabaw na may kasamang araro at suyod, modules ng baboy, knapsack sprayers at marami pang iba. Lahat ng mga ito ay handog sa kanila ng DA bilang tulong at pagkilala sa kanilang aktibong pagdalo at pakikiisa hindi lang sa mga aktibidad kundi sa mga proyekto ng kagawaran. Dahil sa mga natanggap na papremyo, mababakas sa mukha ng bawat isang kasiyahang kanilang nadarama at lubos na pasasalamat ang kanilang ipinabot kay Secretary Alcala at sa buong pamunuan ng DA. Payo ng kalihim sa mga mapapalad na nakatanggap ng mga nabanggit na insentibo na alagaan ng mga ito at gamitin upang mas gumanda at umasenso pa ang kanilang buhay bilang pangunahing producers ng pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon sa kalihim, maaari rin nila itong i-share sa kanilang kapwa magsasaka upang maging produktibo rin ang mga ito at sabay-sabay silang umangat. Matatandaang noong Marso at Abril ngayong taon ay binisita rin ni Secretary Alcala ang Region 12 at namahagi rin ng kaparehong kasiyahan para sa mga magsasaka at mangingisda sa ibang bahagi ng rehiyon. Inaasahang sa mga darating na pagkakataon ay muling magsasagawa ng ganitong uri ng aktibidad ang DA upang mas marami pa ang mahahandugan ng mga biyaya gaya ng mga kagamitang pansakahan. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Lito Mariano Salve. At sumainyo ang mga naging kaganapan mula rito sa grand distribution ng mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at pag-download ng pondo sa ating mga local government units. Mga ka-agri, hindi pa po natatapos ang ating programa kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Agri Tayo Soxergen! We overlook it. We walk all over it. Trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today,
1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw kasama si Secretary Proceso Alcala. Kung nais niyo pong balikan ang ating episode ngayong araw at ang ating past episodes, bisitahin po ang ating social media accounts. Tuwing Sabado, panatilihin pong nakatutok sa ating isang oras na programa mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Mga ka-agri, bukas po ang opisina ng DARFO 12 upang tumanggap ng mga nominasyon sa Gawad Saka Search. Kung may mga kilala po kayo ng mga natatanging magsasaka, mangingisda at farmer groups, sabihan lamang po sila na tumungo sa pinakamalapit na agriculture office o di kay sumungguni sa aming tanggapan sa Zulueta Street, Coronadal City at hanapin si Miss Cecilia Parton. Malalaking cash prizes po ang naghihintay sa mga mananalo sa iba't ibang kategorya. Ito na po ang sa corn, rice, high-value crops, livestock at marami pang iba. Kaya mga ka-agri, sali na! Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxergen!
black or white, or Hispanic or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight, you can make it here in America. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant.